Sa isang maliit na sitio sa bayan ng Aguinaldo, isang pamilyar na tunog ang maririnig tuwing umaga. Pero pagpasok ko sa loob ng sitio, hindi matanda, kundi isang batang panday ang aking nakita. Sa edad na 14, si Eric ang pinakabatang panday sa bayan ng Aguinaldo. Noong nakaraang taon lang siya natuto, pero nakabubuo na siya ng mga simpleng itak at kutsilyo. Mahirap ba yung pagpapanday? Mahirap po eh. Yung kamay ko ganito. Yung napapasok ka at mainit. Pati yung mata mainitan eh. Pati yung? Mata. Naiinitan pati yung mata. Opo. Yung mahulog yung yung bakal at mapasok. May dito sa kamay. Punta dito sa mga... Pagkakapasok. Opo, ma'am. Oo. Siyempre, masakit yun eh. So kapag napaso ka, ganyan, anong ginagawa mo? Siyempre, wala lang tiisin. Ayon sa tatay ni Eric, matagal nang nakalimutan ang pagpapanday sa kanilang lugar. Pero nang mangyari ang pandemya at walang makalabas ng tahanan, napilitan silang maghanap ng mapagkakakitaan. Binalikan ng mga taga rito ang sinaunang tradisyon, gaano man kabigat ang trabaho. Bakit kailangan mong tulungan si tatay sa pagpapanday? Para makiipon ng pera. Dahil? Para saan yung pera? Sa mga pagkain at makakatulong sa pag-aaral ko. Ngayon, buong pamilya na ni Eric ang nasa negosyo ng pagpapanday. Si Eric at ang kanyang ama ang gumagawa ng itak. Si nanay naman ang naghahabi ng ratan. Kumpara sa mga obra ni Tatay Himanggo na hinasa na ng maraming taon, hindi pa kasing pulido ang mga itak na yari ni na Eric. Pero binibili na rin ito ng mga palengke at souvenir shops.